Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Arlene L. Disipulo at kasama ko sa paglalahad ng aming papel si Dr. Catherine T. Iliaga. May pamagat na saloobin ng mga guro at mga estudyante sa pagpaparitkoda sa klase ng Filipino, Araling Panipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang Patakarang Edukasyong Bilingwal o mas kilala na Bilingual Education Policy ay nakasaad sa ating konstitusyon ng 1974 at 1987 na binigyang katuturang magkahiwalay ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo. Sa pamamagitan ng polisiyang ipinapatupad ay masasabi na binigyang pansin ng DepEd ang pagiging competent ng mga guro at estudyante sa larangan ng Ingles at Filipino. Ngunit sa kabila ng pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal, ay hindi natin maitatanggi na sa mga klase ng Filipino, araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao na wikang Filipino ang ginamit na medium sa pagtuturo, ang mga guro at estudyante ay nagpapalit ng lengguwahe sa panahon ng konversasyon sa klase mula Filipino patungo sa Ingles o vice versa o kaya Filipino patungo sa Cebuano o vice versa. Ang kalagayang ito sa larangan ng linguistika ay tinatawag na pagpapalit koda o code switching. Sa teorya ni Jacobi 1983, sa Valerio 2015 na Psycholinguistic Theory, hindi dapat gamitin ang palit koda sa pangalawang wika na klase sapagkat hindi na makakamit ang layunin ng pag-aaral ng wika upang hasain ang kaalaman at kasanayan sa paggamit nito at maaari ring maging karaniwan na lamang ang paggamit ng palit koda sa loob ng klase. Ang kalagayang ito ay nakatawag pansin sa mga mananaliksik upang pag-aralan ang saloobin ng mga guro sa paggamit ng palit koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao na wikang Filipino ang ginamit na medium sa pagtuturo at pagkatuto. Ang pangunahing layunin ng ginawang pananaliksik na ito ay malaman at pag-aralan ang mga saloobin ng mga guro at estudyante sa paggamit ng palit koda sa pagtuturo at pagkatuto ng Baitang Pito ng Tanhay City Science High School, RTPM Dumaguete Science High School at Sibulan Science High School sa taong panuruan 2017-2018. Ito ay may layuning una, ano-ano ang saloobin ng mga guro sa pagpapalit koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Pangalawa, ano-ano ang saloobin ng mga estudyante sa pagpapalit koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Pangatlo, may makabuluhang pagkakaiba ba sa saloobin ng guro at estudyante sa pagpapalit koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao? Ang kasalukuyang pag-aaral ay kombinasyon ng exploratory, qualitative, statistical, at exploratory, quantitative, interpretative na uri ng disenyo ng pananaliksik. Ito ay dahil, una, ang datos ay nagmula sa natural setting. Pangalawa, ang datos na kinalap ay qualitative at quantitative. Pangatlo, ang datos ay sinasailalim sa statistical at interpretatibong pagsusuri. Sa obserbasyon ay ginamit ang audio recording upang i-record ang talakayan sa classroom at nang malaman kung nagaganap ba ang pagpapalit koda sa klase. Isinagawa ang survey sa bawat guro at estudyante sa pamamagitan ng questionnaire na minodify mula kay Ketavis 2008. Ginamit ang descriptive na pag-aaral upang ilarawan ang saloobin ng mga guro at estudyante sa paggamit ng pagpapalit koda. Ginawa rin ang interview sa bawat guro ng FGD sa mga piling estudyante upang i-triangulate ang natuklasan at malaman ang pagkakatulad nito sa akto ng pagsasalita. Sa mga respondente, mga guro mula sa 3 science high school, ito ay may kabuuang 8 at mga estudyante na may kabuuang 112. Sa paglikom ng mga datos, una ay humingi muna ng pahintulot sa superintendent at ang punong guro ng mga kasangkot sa pag-aaral. Pangalawa, isinagawa ang audio recording testing. Sumunod ang actual na audio recording sa bawat klase sa 3 asignatura. Pangatlo, isinagawa naman ang pilot testing sa gagamiting questionnaire. Pang-apat, pagbabahagi ng questionnaire matapos ang 5 araw na obserbasyon sa bawat asignatura. Panglima ay ang interview at ang focus group discussion sa mga guro at piling mga estudyante. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakaangkla sa sumusunod na teorya. Una ay empirical theory of perception o empiricism ni Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, and David Hume.
Ayon sa teoryang ito, ang sensory stimuli mula sa ating paligid ay direktang nauugnay sa ating mga sensory receptor at nauugnay sa ating utak nang walang anumang proseso o interpretasyon. Sa madaling sabi, ito ay simpleng pagtanggap ng impormasyon mula sa ating mga senses. Ang teoryang ito ay may mahalagang papel sa pag-unawa sa kung paano ang guro at estudyante ay nagpapahayag ng kahulugan at pag-unawa sa mga mensahe sa konteksto gaya ng paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao. Sunod ay ang Gestalt theory ni Max Wertheimer, Kurt Kafka, at Wolfgang Kohler. Ang teorya ng Gestalt ay nag-aakala na ang pag-unawa sa isang bagay ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bahagi nito, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa kabuuang anyo o struktura nito. Ang teoryang ito ay sumusuporta sa kasalukuyang pag-aaral dahil nagbibigay diin ito sa kahalagahan ng kabuuang anyo, paniniwala at organisasyon ng impormasyon sa pag-unawa ng mga bagay sa kabuuan tulad ng paggamit ng palit-koda sa klase. Ang pangatlo ay ang constructivism theory ni Jean Piaget, Lev Vygotsky at Jerome Bruner. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang tao ay aktibong bumubuo ng kahulugan at kaalaman sa pamamagitan ng kanilang interaksyon sa kanilang kapaligiran. Ito ay sumusuporta sa kasalukuyang pag-aaral dahil ito ay nagbibigay diin sa aktibong pagkatuto, interaksyon at pagbuo ng kahulugan mula sa mga karanasan ng mga guro at mag-aaral. Makikita naman sa slide ang buong talahanayan 1 tungkol sa saloobin ng guro sa klase ng PhilAP at ESP. Sa talahanayan 1, ipinakita ang saloobin ng mga guro sa paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao. Ito ay may kabuuang bilang ng 15. 8 item ang nakuha ng mga guro na may pahayag na lubusang sang-ayon. Ito ay item 1 to 7, 8, 9, 11, 13, at 15. 5 item naman ang nakuha ng mga gurong may pahayag na sang-ayon. Ito ay sa item na 3, 4, 5, 12, at 14 na pawang nagsasaad ng mga positibong saloobin. Samantala, 2 item lamang ang nakakuha ng neutral na nasa item 6 at 10. Pinakita na positibo ang saloobin ng mga guro sa Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao sa paggamit ng palit-koda sa klase na may weighted mean na 4.21 o lubusang sang-ayon na nagpapatunay lamang na malaki ang naitutulong ng pagpapalit-koda sa klase ng PhilAP at ESP. Sa interview na isinagawa, halos lahat ng mga guro na nagtuturo ng Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao ay may positibong saloobin sa bisa ng palit-koda sapagkat ito ay nagsisilbing tool upang may paliwanag ng mahusay at puno ng kaalaman ang mga paksa at nang madaling maunawaan ng mga estudyante na siyang pangunahing layunin ng edukasyon sa bansa. Nakatutulong ang pagpapalit-koda dahil sa pamamagitan nito ay mas lalong nagkakaroon ng interaksyon ang mga estudyante, lalo na tungkol sa kwento na kung saan na ibabahagi nila ang kanilang naging karanasan gamit ang wikang Cebuano. Natutugunan din nito ang diversity of learners kung saan mas nagiging komportable ang mga estudyante sa paggamit ng iba't ibang wika sa pagpapahayag, lalo na sa mga science high school na may major subjects gaya ng English, Science at Math, na ang medium of instructions ay English. Kaya hindi maiwasan na sa mga klase ay ginagamit din ang English language. Nakatutulong ang pagpapalit-koda lalong-lalo na sa mga guro na hindi dalubhasa sa wikang Filipino o hindi mahusay sa pagsasalita sa wikang ito dahil mas nai-express, na ipapaliwanag, na ihahatid at na ipaiintindi nila ang konsepto ng aralin gamit ang English at Cebuano. Subalit isa lamang ang nagsasabi na neutral lang siya pagdating sa paggamit ng palit-koda sapagkat ito ay nakadepende sa sitwasyon. Kapag ang estudyante ay nasa mataas o antas na level ng pag-unawa, inaasahan na malawak ang kanyang kaalaman sa paggamit ng wikang Filipino. Ngunit sa mga estudyante na nasa mababang antas o level pa ng pag-unawa, inaasahan na hindi pa masyadong malawak ang kanyang kaalaman, lalo na ang paggamit ng wika, kaya inaasahan na nagpapalit-koda ito. Makikita naman sa slide ang talahanayan 2 tungkol sa saloobin ng mga estudyante sa paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao. Sa talahanayan 2 sa saloobin ng mga estudyante sa paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino, araling palipunan at edukasyon sa pagpapakatao na may kabuuang bilang na 15, 7 item ang nakuha ng estudyante na may pahayag na lubusang sang-ayon sa item na 2, 3, 4, 7, 8,
14, at 15. 6 na item naman ang nakuha ng mga estudyanteng may pahayag na sang-ayon. Ito ay ang item na 1, 5, 9, 10, 11, 13 na pawang nagsasaad ng mga positibong saloobin. Samantala, 2 item lamang ang nakuha ng neutral na nasa item 6 at 12. Sa saloobin ng mga estudyante sa paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao, pinakita na positibo rin ang kanilang saloobin na may weighted mean na 4.08 or sang-ayon na nagpapatunay na malaki ang naitutulong ng pagpapalit-koda sa klase ng Filipino Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao dahil napapadali nito ang talakayan. Pinatunayan din sa focus group discussion na mula sa kabuang 30 estudyante ng Baitang 7 sa Paaralan 1, 2 at 3 ay sang-ayon sila sa paggamit ng palit-koda sapagkat nakatutulong ito upang mapadali ang talakayan dahil mas naipaliliwanag ng guro ang mga paksa, gayon din ang mga sagot ng mga estudyante kaya madali nilang naiintindihan ang paksang tinatalakay. Nakatutulong din ang pagpapalit-koda sapagkat hindi lahat nakaiintindi ng Filipino. May nakakapag-express o mas nailalahad nila ng mabuti ang mga ideya gamit ang iba't ibang wika gaya ng Ingles, Cebuano, kung saan mas komportable sila. Minsan ay nagpapalit-koda sila dahil may mga pagkakataon na hindi nila alam ang idurugtong gamit ang isang wika. Samantala, iisa lamang ang nagsabi na nasa gitna lamang siya o neutral sa paggamit ng palit-koda dahil ayon sa kanya, hindi na makakamit ang layunin na mahasa ang mga estudyante sa paggamit ng wikang Filipino kung palagi na lang ikokonsidera na magsalita ng Ingles at ibang lengguwahe. Kahit na may neutral sa paggamit na palit-koda ay masasabi pa rin na karamihan ay may positibong saloobin sa bisa nito sapagkat ito'y lubos na nakakatulong sa kanila bilang mga mag-aaral sa mabilis na pagkatuto. Ipinakikita sa talahan na yan 3 ang makabuluhang pagkakaiba sa saloobin sa pagitan ng guro at estudyante. Ang variable 1, saloobin ng guro, ay may weighted mean na 4.21, samantalang 4.19 naman ang weighted mean ng variable 2, saloobin ng mga estudyante. Batay sa komputasyon, ang p-value ng dalawang variable ay 0.919. Mas mataas ito kaysa alpha na 0.05 na ibig sabihin ay pareho. Sa madaling sabi, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng saloobin ng guro at saloobin ng mga estudyante sa bisa ng palit-koda sa klase ng Phil, AP at ESP. 3 ang naging konklusyon sa pag-aaral na ito. Una, sa saloobin ng mga guro, pinakita na positibo ang kanilang saloobin dahil ito ay nagsisilbing tool strategy sa klase ng Pilipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Pangalawa, sa saloobin ng mga estudyante, pinakita na positibo rin ang kanilang saloobin dahil napapadali ang talakayan gamit ang pagpapalit-koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. At pangatlo, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng saloobin ng guro at saloobin ng mga estudyante sa pagpapalit-koda sa klase ng Pilipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Nangangahulugang, ang mga guro at mga estudyante ay parehong may positibong saloobin sa bisa ng pagpapalit-koda sa klase ng Phil, AP at ESP. At narito ang 3 rekomendasyon. Una, nangangailangan na pag-ibayuhin pa ang pag-aaral tungkol sa pagpapalit-koda sa klase na may kinalaman sa mga saloobin ng mga guro upang mapagtibay ang positibong resulta nito sa pagtuturo ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Pangalawa, magsagawa ng kaugnay na pag-aaral tungkol sa saloobin ng mga estudyante sa paggamit ng palit-koda sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao sa mga pribadong paaralan nang mapagtibay rin ang positibong resulta nito. Magsagawa ng eksperimentong pag-aaral na nahahambing ang kaalaman, kasanayan at saloobin ng mga estudyante sa klase na ang guro ay nagpapalit-koda at sa klase na kung saan ang guro ay hindi gumagamit ng palit-koda. Pangatlo, alamin ang positibo at negatibong epekto sa paggamit ng palit-koda sa mga guro
at mga estudyante sa klase ng Filipino, Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao. Kailangang bigyang pansin at rebyuhin ng mga administrador at legislador ang bilingual education policy at o maaring ma-modify o bumuo ng polisiya na may kinalaman sa pagpapalit koda sa klase. At yan lang po. Maraming salamat po.